Naaamoy ba ng aso kung ikaw o ibang tao ay kumakain ng aso? Marami nang nagtanong sa akin yan. Si Dr. Abel Manalo nga pala po ako, isang veterinarian at canine expert. Pag-usapan natin sa video na to, ang tanong ni Ma'am Flor Teves, ang tanong niya kasi meron daw siyang aso dati na galit doon sa taong nakatira sa malapit sa kanila kasi daw ito ay kumakain ng aso. Oo. Anong katotohanan dito? Ito ba ay talagang totoo na ang aso ay nakakaamoy ng tao kung ito ay kumakain ng aso o hindi? Maaring oo, maaring hindi. Wala pa kasing scientific studies na meron yan. Pero tignan natin, no, baka may basis nga, baka may katotohanan yung mga observation ng mga tao na pagka ang isang tao daw ay kumakain ng aso, alam daw ng mga aso. Ito po kasi, no, ang mga dogs talaga ay napakatalas ng kanilang pang-amoy. Meron silang 300 million olfactory receptors sa kanilang ilong o sa kanilang nguso, di ba? Ang haba ng nguso nila compared sa atin. Sa atin kasi, ang olfactory receptors lang sa ilong natin ay nasa mga 6 million lang. Sa kanila, 300 million. Biruin mo yon. Ibig sabihin ng olfactory receptors, ito yung mga dulo ng mga nerves na kumukuha ng informasyon tungkol dun sa mga hangin na pumapasok sa ilong natin o ng aso. Kinukuha nilang information na nandun, maaaring signature niyan ay yung mga vibrations ng mga molecules, dadalhin sa utak. Meron namang mga receptors sa utak or mga areas sa brain na nagpa-process naman ng information na nakukuha noong mga olfactory receptors na yon. So nasa times 50 rin yung processing area sa brain kumpara sa atin na yung processing area natin sa utak ng naamoy natin nasa mga nasa halimbawa nasa certain area lang sa brain, i-times 50 mo yon, yun naman yung area ng brain ng aso na nagpa-process ng mga naaamoy nila. Okay, ganun ka-sensitive sila. Kaya nagagamit po namin sila sa Manalo Canine sa detection ng droga, ng bomba, ng nawawalang tao, nawawalang asawa, jowa, nawawalang chinelas, o kahit anong nawawala, o kahit na anong gusto mo ipahanap. 'Di ba? Sa search and rescue, sa tracking at marami pang iba. So ito pong mga aso na to, talagang dinevelop sila para makaamoy or talagang dinisenyo sila para makaamoy ng matindi. Sila po kasi ay mga descendants ng mga wolves. Ang mga wolves ay mga predators. Ginagamit nila yung ilong nila para ma-determine kung saan ang mga lugar na dapat nilang puntahan, para ma-determine yung mga areas kung saan ay teritoryo nila o teritoryo ba ito ng ibang wolf, or ginagamit nila yung pang-amoy nila para makahuli ng kanilang mga kakainin kasi sila nga ay mga predators. Para mahuli nila yung kanilang prey o tinatrack down nila at hinahunt nila at pinapatay nila. So yung mga dogs po sobrang talas nga ng pang-amoy nila dahil po sa kanilang kakayahan na nakuha nila from their lolo-lolo, mga ancestors nila na mga wolf. Kahit na Shih Tzu pa yung aso mo, kahit pa Chihuahua pa yan, mga ancestors po niyan ay wolf. They share 99% ng DNA nila with the wolves. So they're basically wolves yung mga dogs natin. Kaya yun po yung understanding natin dapat ha. Ngayon, itong mga dogs, maaaring naamoy nila doon sa balat ng tao yung kinain ng tao. So kung ikaw ay kumain ngayon ng isda, maaaring sumisingaw sa iyong balat ay isda. Kung ikaw kumain ng maanghang, kung ikaw ay kumain ng manok, kung ikaw ay kumain kung ano man, maaaring sumisingaw yung mga molecules na yan sa inyong balat, kaya naaamoy ng aso. So yung tao na kumakain ng aso, maaaring naaamoy niya yan sa balat mo. Mas lalo na kung bago ka palang kain, nasa bibig mo pa yung amoy nung kinain mo o nasa ngipin mo pa, hindi ka pa nagtututbrush o kaya yung kamay mo kung ikaw mismo yung kumatay o naghandle doon sa kinatay na aso. So pwede talaga maamoy ng aso kung kakain mo lang. Pero paano kung yung kumain ka ay last year pa? Maaring mawala na yan sa sistema mo. Kaya maaring iba na yung dahilan kung bakit galit na galit yung aso sa iyo or sa isang tao na hindi naman kumakain ng aso recently pero sa practice niya or sa kanyang kultura ay kumakain talaga siya ng aso. Ito guys, no, remember lang na ang pagkain ng aso, pagkatay ng aso ay bawal na bawal, labag yan sa batas. No? Meron tayong Animal Welfare Act na pinagbabawal ang pagkain ng mga aso at iba pang mga hayop bukod doon sa mga livestock kagaya ng mga manok, baboy at baka. So itong mga aso, hindi po talaga pwedeng kainin. Puwera na lang kung ang relihiyon mo ay yung mga relihiyon
na naguutos sa inyo na kumain kayo ng aso, kayo ng aso bilang isang ritual o bilang religious act o isang religious right, no? So yung ibang religion may mga ganyan, no, like sa mga bundok ng I think bundok ng Mountain Province, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong. So may mga ganyan talaga mga religion, so meron silang exemption dun sa batas na animal welfare. Pwede nilang gawin yon as part of the religion, pero yung pang araw-araw lang nakain, hindi po pwede pa rin. Okay, so yun po yung yun po yung batas natin. So if you're eating dogs, you are a criminal. Criminal ka. So, bawal po talaga yan. Kung kumakatay ka ng aso for food, you are still a criminal. Kung naghahain ka ng aso for food, criminal ka. Okay, so that's just a definition of terms. Pero of course, a person is not considered guilty unless proven guilty. It's not yet, is innocent until proven guilty. Pero of course, kung alam mo namang ginagawa mo talaga yon, you are actually defining yourself to be a criminal. Now, yung iba pang reason na maaring galit ang isang aso sa isang taong kumakain ng aso ay maaring dahil din hindi naman sa amoy. Maaring yung taong kumakain ng aso dahil nga siya ay kriminal ay merong ibang amoy yan. Merong ibang amoy ang taong hindi ka gusto. Oo, para sa mga dogs, no? Kaya nakikita nila na hindi mo sila gusto, kaya galit sa iyo yan. Nakikita nila na pagkain, ang tingin mo sa kanila ay fried chicken, ang tingin mo sa kanila ay crispy pata, or kung ano man, o asusena, ay meron ano yan, may dating yan sa mata, may dating yan sa iyong paglapit sa aso, or demeanor mo around the dog, kaya na-detect din niya yan, kaya hindi kanya gusto, dahil iba yung pananaw mo, di ba? Nagre-reflect kasi sa buong pangangatawan natin, sa facial features natin, sa galaw natin, kung ano ang nasa laman ng isip mo. Kaya kung ikaw ay adverse or meron kang negatibong pananaw sa aso, nararamdaman yan ng aso. Kaya maaring nagagalit siya doon sa mga taong kumakain ng aso. Kasi yung mga kumakain ng aso, definitely, hindi naman talaga totally animal lovers yan. Or maaring animal lovers din naman sila, pero pagdating sa hindi naman nila pet, wala silang pakialam, kakain pa rin sila. Di ba? Okay, anyway, yun po yung mga sagot po dyan. It could be your demeanor lang, it could be the smell that's coming from you, contaminated ka man, or sumisingaw because of what you ate. Yan po yung mga dahilan kung bakit ang mga dogs maaaring galit sa mga taong kumakain ng aso. Okay, so wala pa pong scientific literature na magpo-prove or magdi-disprove niyan, pero yun po yung mga maaaring basihan. So just think for yourself, no? And maybe you start an experiment, start a scientific study or thesis mo. Gawin mo yan, no? Pero mahirap yun. Anong gagawin mo? Kakain ka ng aso, tapos papamoy ka dun sa aso mo na nasa study mo. Anyway, that's maybe a stupid suggestion. Anyway, ayun po yung sagot ko dyan. Dr. Abel Manal po ito. Please share this video. Please follow our page and like our video. Comment below kung nagustuhan ninyo ito. Kung may tanong pa po kayo para po makatulong sa page natin at direction ng mga vlogs ko kung ano yung mga sa loobin nyo naman na gusto ninyong pag-usapan natin sa mga susunod mga vlogs. Mabuhay po kayong lahat. Happy life to all of you.